Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na pakana ni Vice President Leni Robredo ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Binatikos din ni Alvarez ang pagpapadala ng video ni Robredo sa United Nations na umunoy betrayal of public trust at posibleng basehan umano para sampahin din ng impeachment complaint ang Vice Presidente. Nakatutok si Tina Pangiliban. Pinag-aaralan na raw ni Speaker Pantaleon Alvarez ang video na ito na binigay ni Vice President Leni Robredo sa United Nations. Sa mensahe ni Robredo, pinunan niya mga patayang nagaganap sa bansa, pati ang war on drugs ng gobyerno. Betrayal of public trust daw ang nakikita ng Speaker na ginawa ni Robredo. Pero ayon kay Alvarez, pag-aaralan pa nila kung mauuwi ito sa impeachment complaint laban kay Robredo. Ayon pa kay Alvarez, ang ginawa raw na ito ni Robredo, isama pa ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Congressman Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte, bahagi raw ng mas malaking plano laban sa gobyerno. Maliwanag na maliwanag po. Nakita mo naman po natin na kahit na doon sa United Nations ay nagpadala pa siya ng tape. Sa tingin ko talagang walang basihan at ito ay nagmamadali lamang dahil malamang natatakot siya na pag binilang yung resulta ng eleksyon ay talagang hindi aabot. Are we saying, Speaker, na ito pong impeachment complaint may direct hand si VP Leni dito? Ay, definitely yes. Dahil sino ba magbe-benefit dyan? Sabi ni Presidential Spokesman Ernie Abella, bahagi ito ng isang well-funded na destabilization campaign laban kay Duterte, na ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ay puro paninira lang. May kanya-kanya kasi silang agenda, but they have one common denominator. Okay. Gusto nilang tanggalin ng presidente. Kung paulit-ulit na wala ka naman prema, like sabihin mong itong presidente ito ay mamamatay tao, itong presidente itong corrupt, wala ka naman pinipresentang ebidensya, talagang sinisiraan mo lang at dinidestabilize mo ang gobyerno. Buong araw nag-ikot sa Naga City si Vice President Robredo ngayong araw. Pero tumanggi ito magbigay ng reaksyon sa mga alegasyon sa kanya. Sa programang Unang Balita kaninang umaga, nagsalita ang spokesperson ni Robredo. Wala raw katotohanan ang paratang kay Robredo. Mismong si Magdalo Party List Rep Gary Alejano ang nagsabi na tanging ang Magdalo Group lamang ang nasa likod ng impeachment na ito at malinaw na sinasabi niyang walang kinalaman si VP Leni. Mismong si Alejano naman, sinabing walang kinalaman si Robredo o maging ang Liberal Party sa Duterte impeachment. Hindi rin daw totoong bahagi ng destabilization plot ang inihain niyang impeachment complaint. Doon sa aming opening statements kahapon, sinabi po natin maliwanag na wala pong extra legal ho dito. Lahat to ay legal. At kung babalik ho tayo doon sa nakaraan, tama po yan, dating sundalo po kami na nag-akla sa laban sa gobyerno. Kaya nga kami nagdesisyon na pumasok sa mainstream at dumaan sa proseso. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na may kinalaman si Vice President Leni Robredo sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Marin itong itinanggi ng kampo ng Vice Presidente. Paniwala ni House Speaker Pantaleon Alvarez, posibleng bahagi ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte sa plano umanong iluklok sa pwesto si Vice President Leni Robredo. Anything is possible, ano? Kasi nga, merong isang babae dyan na nagmamadali, gustong pumalit sa ating Pangulo. Pwede po na merong destabilization. Pinatutungkalan niyo po ay si Vice President Robredo po. Si Leni Robredo. Pangunahing basihan ni Alvarez sa kanyang pahayag ang video message ng Vice Presidente na ipapalabas daw sa United Nations kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Sabi pa ni Alvarez, natatakot daw si Robredo na hindi manalo sa electoral protest na inihain ng katunggali sa pagka-Vice Presidente nung nakaraang taon na si Bongbong Marcos. Maliwanag na maliwanag po. Nakita mo naman po natin na kahit na doon sa United Nations ay nagpadala pa siya ng tape, no? Na sinasabi niya na yung mga reklamo dito sa Pilipinas daw, malamang natatakot siya na pag binilang yung resulta ng eleksyon ay talagang hindi aabot dahil alam naman niya
na hindi totoong talagang nanalo siya. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Robredo ang akusasyon. Wala pong kinalaman si VP dito at sa totoo lang hindi pa ho niya talaga nakikita kung ano itong complaint na pinag-uusapan. Sa palagay naman ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, isang black propaganda raw ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Palagi ko ibabasura lang nila yan. But it will not stop them from filing. Tingin ko, may marami pang susunod na mga ganyan. Hindi sila titigil eh. Alam mo, ang papel nila ngayon, siraan ng Pangulo. Muli namang iginiit ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Kung may destabilization, hindi nyo maririnig yan. Dahil meron tayong tinatawag na communication security, yun po yung mga factors dyan. No? Pero kung nag-iingay tayo, ibig sabihin, sumasali tayo sa sistema ng demokrasya, which is a check and balance between different branches of government. No? Tanging ang partido Magdalo rin daw ang nagplano at bumuo nitong impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi rin daw politika ang dahilan ng paghain ng complaint. Actually, meron na po nag-signify that they don't want to join the impeachment. Ayaw ko lang silang pangunahan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ilang beses na rin may mga inihaing impeachment complaint laban sa mga nagdaang Pangulo. Si dating Pangulong Joseph Estrada in-impeach ng Kamara noong November 13, 2000 dahil sa bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Gumulong ang impeachment trial sa Senado pero nilisan Estrada ang Malacanang sa gitna ng mga protestang tinaguriang EDSA 2. Matapos ang EDSA 2, naluklok sa pagkapangulo si Gloria Macapagal Arroyo na makailang beses ding naharap sa banta ng impeachment. Mula 2005 hanggang 2008, sinampahan si Arroyo ng impeachment complaints na nagugat sa ilang issue tulad ng Hello Garci controversy, manumalyang NBN-ZTE deal at fertilizer fund scam. Wala sa mga ito ang nakalusot sa Kamara. 4 na impeachment complaint naman ang inihain laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III dahil naman sa kinukwestiyong disbursement acceleration program at sa pagsasabata sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika o ang EDCA. Wala pang opisyal na bilang ang tinuguriang supermajority sa Kamara ngayong naharap sa unang impeachment complaint si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung pagbabasehan na naging botohan sa death penalty bill na isinulong ng administrasyon, malaki ang lamang ng mga pumabor dito na mahigit 200 kongresista habang mahigit 50 lang ang kumontra rito. Na-impeach din si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011 pero nagbitiw ito sa pwesto bago pa man gumulong ang paglilitis. Ang tanging impeachment sa bansa na nauwi sa conviction ay ang impeachment trial ni yumaong Chief Justice Renato Corona noong 2012 dahil sa kanyang mga ari-arian umanong hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa ating saligang batas, impeachable ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga maestrado ng Korte Suprema, Ombudsman at mga membro ng Commission on Elections, Commission on Audit at Civil Service Commission. Attorney Panelo. Magandang umaga din. Okay. Ano po ang reaksyon ng Pangulo tungkol dito sa impeachment complaint na inihain po ng Magdalo Party List sa Kamara? Wala, hindi niya pinapansin. Kasi yung mga nakalagay niya, para nilagay lang sa papel yung mga dati nilang mga akusasyon, mga aligasyon na wala namang preba. Paulit-ulit lang. Alam mo, intention niya, propaganda lang. Propaganda? Yes, the fact alone na pinaili lang ngayon na wala namang session ng Kongreso na ibig sabihin, gagamitin nila yung ilang linggong propaganda. Siyempre, pag session na, umpisa na naman. Sunod-sunod yung kanilang propaganda. So, bakit po ganito yung timing? Kasi sinabi kanina sa atin ni Representative Gary Alejano na talagang tiniming nila na on the last, yung bago nga mag-recess talaga yung Kongreso. Bakit sa tingin ninyo? Para mas matagal ang propaganda. Kasi kung final nila during the session, di yun lang ang umpisa ng propaganda ng impeachment. Pero by filing it now, di mas mahaba ang propaganda mo. Kasi pagdating ng session, siyempre, di-discuss na naman yan. Ayan na naman. Okay. Kahapon po si Secretary Abella, sabi niya, it seems well-coordinated daw masyado itong pagpa-file ng impeachment complaint at sinasabi niya na ito raw ay parte ng isang destabilization plot? Ganyan na lumalabas. Pero sa akin, tingin naman, may kanya-kanya kasi silang agenda. But they have one common denominator. Okay. Gusto nilang tanggalin ng presidente. Gusto nilang siraan ng presidente. Alright. So,
kahit na hindi sila nag-usap-usap siguro, pero yung mga, since yun ang kanilang layunin, nagkakapareho ang mga galaw nila. Medyo popular po na term ngayon yan, yung destabilization, yung phrase na destabilization plot. Lahat po ba ng laban sa administrasyon ay matatawag na destabilizers or parte ng isang destabilization Hindi plot? naman, pero kung paulit-ulit na wala ka naman prema, like sasabihin mong itong presidente ito ay mamamatay tao, itong presidente itong korap, wala ka naman pinipresentang ebidensya, talagang sinisiraan mo lang at dinidestabilize mo ang gobyerno. Pero ang sinasabi po ni Representative Alejano, the fact that they went through the impeachment process, itong proseso na legal process na sinasabi niya, hindi yung kumbaga outside the Constitution, hindi walang kudeta na ginawa. Kasi wala na silang kakayahan doon sa kudeta. So, what they're saying is, hindi daw matatawag na destabilization ito simply because sumusunod naman sila sa mga proseso ng konstitusyon. Yan kung yung hinahain mong habla ay merong sustansya. Pero kung yung paghain mo ng demanda mo, inuulit mo lang yung mga kasinungalingan ng mga nakaraang ilang taon na, na paulit-ulit mong tinatapon sa Pangulo, hindi na mabuting layunin ang ginagawa. Okay, isa-isahin po natin yung mga charges at yung mga issues na nakapaloob dito sa kanilang impeachment complaint. Isa po doon ay yung sinasabing mga bank accounts umano ni Pangulong Duterte amounting to 2.2 billion pesos in transactions na matagal na itong claim ni Senador Antonio Trillanes. Pero kumusta na po ba ang hindi ba pag-usap? hanggang ngayon naman, hindi naman niya napapatunayan yan. In fact, ang napatunayan, hindi totoo yung mga akusasyon niya noong nakaraang taon. Nagdala pa siya ng mga dokumento na tinanggi naman ng DTI na kanila yon. Katunayan, ang mga inattach nila sa impeachment complaint ay mga computation lamang nila. Hindi mo nga alam kung saan nila pinagkukuha. Pero is the president willing to give permission to the bank to open at masilip yung mga bank transactions? Matagal na namin binigay yan, hindi ba? Nung sa BPI, nagharap kami doon ni Trillanes. Matagal na yan In fact, nagkaroon na nga ng certification na walang ganong amount. Okay, isa pa doon sa mga sinasabi nilang issue na magfa-file daw sila ng supplemental complaint about this ay yung issue ng Benham Rice, yung pagpasok ng barko ng China doon sa Benham Rice. Sinasabi nila na may sikreto raw kasunduan ng Pangulo with China at hindi informed ang DFA or ang Department of National Defense about this at ito daw ay violation of the Constitution. Hindi naman. And kung yun ay isang innocent passage lang, passing through, how can that be a violation of the Constitution? But was the DFA informed na pinayagan yung ganong klaseng... Regardless of whether they were informed or not, if the president knew about it or the Chinese government asked permission of the president, hindi mo kailangan sabihin mo dun sa alter ego mo na, di ba? So the DFA did not know about this nga? Hindi ko alam yun. I have no personal knowledge of that. But what I know is I was talking to the Chinese ambassador kanina. Sabi niya, never namin gagawin yun. In fact, dahil sinabi na nga ng Presidente, alam ko naman yun, nagpaalam. Ang sabi niya, innocent passage, passing through. Okay. Of course, ito yung sinasabi ninyo, matagal na tong issue doon sa Pangulo, yung Davao Death Squad. Kasama rin ito doon sa kanilang mga issue doon sa impeachment complaint. Nakakaawa ang tingnan yung impeachment yan. Nilalagay na nila ng mga testigo nila na nasira na yung credibility during the Senate hearing. Sapagkat yung mga testigo nila, yung si Las Cañas, si Matubato, sinira nila mga sarili nila doon mismo sa pagdinig ng kanilang mga testimonya. Sapagkat nagbabanggaan, nagdidigmaan ng kanilang mga testimonya. As against his other, iba ang story ng isa, iba yung story ng pangalawa. And even against his own testimony, mali rin. I'll point out to you one. Natuklasan ni Senator Lacson na ito palang si Las Cañas, gumawa ng affidavit the day prior doon sa press con. Doon sa affidavit niyang una, sinasabi niyang nakita niya, sa harapan niya, pinatay yung isang pamilya. May buntis pa, may mga bata. Pero nung mag-press con siya, hindi naman pala. Ang narinig niya lang daw putukan, nakita niya ng mga bangkay.
Isa yon, malaking bagay yon. Pangalawa, yung sinasabi niya na noong 1988 pa daw, nag-umpisa yung DDS. And yet, nung cross-examine siya ni Senator Cayetano, lumalabas, 1989 lang siya naging miyembro ng police force. Kaya tinatanong niya, paano mo alam yon? Kung totoo yun, bakit 89 ka pumasok? Hindi siya makasagot. So you just assume. Opo. Yun ba naman Paano ka maniniwala sa mga ganun? Okay. Ano sa tingin nyo ang magiging future nitong impeachment complaint sa Kamara? Palagi ko ibabasura lang nila yan. But it will not stop them from filing. Tingin ko may marami pang susunod na mga ganyan. Hindi sila titigil Alam mo, ang papel nila ngayon, siraan ng Pangulo at gamitin ang lahat ng resources nila. Lahat na medium, gagamitin nila yan. Do you think the Vice President is involved in this? Gaya na sinabi ko nga, may kanya-kanya silang agendas. The Vice President, fairness to her, sa tingin ko, mukhang misinformed, misguided. Kasi, gaya nung sinasabi niyang palitulo, medyo hindi niya alam. I know that for a fact. I'm a practicing lawyer. Bago ako pumasok sa gobyerno, yun ang pinag-uusapan namin sa mga kaso, yung palitulo. Ang palitulo, pag nagkaroon ng bypass operation at may nahuli kang pusher, ang gagawin ng mga pulis, hindi kanila i-release. Pero sasabihin nila, i-release ka namin kung ituro mo kung saan nanggaling yung supply mo. So pag tinuro nila, ipupuntahan nila, may bypass na naman. Hanggang makarating sila dun sa source. Kasi huliin mo man yung mga pusher, kung hindi mo naman nakakuha yung source, matutuloy pa rin ang drugs. Hindi yung aarestuin mo yung walang kasalanan. Mali yun. Palagay ko na misinformed. Baka kinuryente siya doon. Siya naman naniwala ka agad. So you were saying she's just misguided and misinformed pero Palagay ko. pero hindi siya part ng isang Ako, destabilization tingin ko, plot. as a person, mukha namang hindi. And I don't think the President believes so. Naglabas na rin ng statement ang Pangulo na... Yeah. But, ganyan talaga. Ganyan ang labanan Okay. Ayon sa ilang eksperto, kung hindi raw magtagumpay itong impeachment complaint, pwede daw itong maging daan sa pagfa-file ng kaso laban sa Pangulo sa International Criminal Court. Kasi ang sinasabi, hindi makakapag-prosper ang isang kaso sa ICC kung hindi pa na-exhaust lahat ng legal processes in the country. And if the impeachment complaint fails, then that just means na exhaust na nila lahat ng means. Then pwede na raw mag-file You cannot say that na na-exhaust mo kung impeachment complaint lang ang final mo. Kung ang demanda mo ay mamamatay tao to, dapat nag-file ka ng criminal case. Yeah, but the President is immune to, di ba? Hindi siya pwedeng file ng kaso. Oh, yan ang yan ang tsorya. Pero meron ding tsoryang pwede. Yeah, but isn't the President immune to suit and the only way out of... Exactly, yan ang sinasabi ko. That's a theory. Pero pwede naman silang pumunta sa Korte Suprema at gibain nila yung tsoryang yan. Di ba? Sabihin nila, hindi pa pwede. Kailangan nasa within the law ka pa rin, kahit ng presidente nga. They haven't tried that. Okay. Because if I were the lawyer of the other side, I would have tried that. O para makita mo na, exhausted the remedies available to us. File ako, wala rin, dinismiss. Alright. Handa na ba yun? Tsaka moreover, nga pala, yung grounds dun sa ICC, genocide saka crimes against humanity, it will not fall. Tanda mo, pag genocide, kailangan intentional act of killing yung isang grupo. So itong almost 8,000 deaths sa war on drugs, hindi yan magpo-fall under Hindi that? naman, kasi unang-una, gaya ng mga pinapaliwanag namin ng una, ito yung result na ng patayan ng mga miyembro ng sindikato. Kasi yung isang grupo na sumurrender, tinuturo sila kailangan ma-silence mo yung mga yan. Patayin mo mga potential witnesses yun. So they will to kill them. Yun naman mga nag-surrender, syempre they will not allow themselves to be killed. Uunahan ka rin nila. O di nagpababarila sila. The fact is, marami ang nalalaga sa mga police at mga soldiers.
Dahil kung ito is state-initiated, state-organized crimes, di sana walang nalalaga sa atin, sa mga police enforcement officials. Balikan lang po natin yung issue ng waiver kasi kayo po yung talagang abogado na tumayo sa isyong ito. Ang sabi po kasi ng mga bank experts, hindi raw po sapat yung inilabas na waiver. Dapat daw account specific ito. May inisyu na bang ganong klaseng waiver? Special account yun eh. Minakangalan doon yung kanyang account. Hindi totoo yun. Hindi, pero may inisyu nga ba siyang ganong waiver na pwede talagang... Yes, of course. Hindi mo pwedeng waiver. Pag ang waiver kasi, binibigyan mo ng karapatan o tinatanggal mo yung karapatan mo magdemanda kung buksan ng iyong account. Right. Yun ang binigay sa kanila eh. You can open my account. So, pwede nang buksan ng account na ito? Binuksan na nga nila eh. Nag-issue na nga ng certification. 15,000 lang yung pera ng presidente doon. But what they're saying is yung bank transactions daw na nag-amount, pwede bang tingnan even the transaction history of that particular Di ba bank tinignan account? na nga nila? Paano mag-i-issue sila ng statement kung hindi nila tinignan yun? Kasi even the employees of the bank cannot open the account of a particular depositor. Eh, paano nila nalaman yon? Paano ka mag-certify na ganito lang ang account niya kung di mo kinalkal yung... Kasi ang request ko sa kanila, meron bang 211 million at the inception of this account? O nasa gitna? O collectively? O individually? Wala nga daw eh. Hindi, ang sinasabi ata, hindi naman ata yun yung total eh. Parang yung bank transactions daw na in and Yun out. ang sinasabi ko, meron ba from the very start, meron bang ganito? Cumulatively o hindi? Alright, yeah. O sinabi lang wala. O kaya di mag-issue kayo ng certification. Okay. On another issue, recently nagkaroon ng meeting yung president with some of the senators. Some people are saying baka loyalty check ito. Chika lang yan. Alam mo si Presidente, yan ang ayaw nakikialam. Kung kami sa kabinete, hindi man lang kami tinatawagan o pinapakialaman yan eh. Hindi siya gano'n. Out of character. Gusto niya, bahala kayo dyan, ba't mananagot kayo sa akin pag bulilyaso kayo? So even in this impeachment complaint, Hindi even nang-usap kayo, hindi binanggit sa akin eh. so walang loyalty check na magaganap? Wala. Definitely wala. Ba't mo kailangan mag-loyalty check eh? Overwhelming ang support niya sa taong bayan eh. At kaya nga nagkaroon ng supermajority kasi alam ng mga members ng Kongreso na talaga suportado siya ng Pilipino, ng sambayanan. So the president is not at all bothered with this impeachment Definitely complaint? not. All right. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming pong salamat. Attorney Salvador Panelo, ang Chief Presidential Legal Counsel. Good luck. That is the message of Senator Panfilo Lacson to the Magdala Group following Alejano's filing of an impeachment complaint against President Duterte. On the other hand, Senator Manny Pacquiao doubted that the impeachment complaint will succeed given that it has no legal basis and the support of the Filipino people to the president remains strong. Meanwhile, top legal advisors of the chief executive also expressed confidence that the said complaint would not prosper. According to Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, the impeachment complaint has no factual and legal basis. Solicitor General Jose Calida echoed Aguirre's position, saying those who want to unseat the president must be dreaming. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa inihain nitong impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na hindi state-sponsored ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na black propaganda lamang ito laban sa Administrasyong Duterte. Sinabi pa ni Panelo na bahagi lamang ito ng destabilization plot ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, may live report si Rocky Ignacio. Rocky. Itinuring ng Malacanang na bahagi umano ng destabilisasyon ang paghahain ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Pero pagkakataon niya ito para makita ng publiko na walang basihan ang naturang reklamo. Tiwala rin ng palasyo na hindi uusad ang naturang reklamo. Naritong report.
Hindi natinag ang Malacanang sa reklamong impeachment sa Kongreso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kabilang sa binigyan diin sa reklamo ang umano'y paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtaas ng krimen. And foremost, no treason, betrayal of trust, bribery, graft, and corruption, high crime and culpable violation of the Constitution has been committed. We reiterate that the so-called extrajudicial are not state-sponsored, and the President has made sure that he will not turn a blind eye to all uniformed personnel who violate and abuse their power. Itinuring naman ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na black propaganda at walang basihan na naturang reklamo. Tiwala rin ito na hindi uusad ang kasong impeachment sa Pangulo. The impeachment complaint is utterly baseless. There being no basis in fact nor in law. It's intended as a black propaganda against the President in regard to his integrity. Talaga namang walang base-base yung demanda. Bagamat handa ang Pangulo na harapin ang reklamo, naniniwala ang palasyo na bahagi pa rin ito ng malawakang destabilization plot laban sa liderato. No one is truly above the law, not even the President, but the administration upholds due process and is ready for the consequences of his actions that takes consideration above all the interests of the Filipino people. However, having said that, it does seem like part of a larger scheme of things. Nauna nang ibinunyag ni Pangulong Duterte ang destabilization plan laban sa kanyang pamunuan. Hindi naman cause of concern na natataranta ang mga tao. Nakikita lang, napapansin. Naniniwala ang Administrasyong Duterte na latak na umano ang mga impormasyong ginagamit laban sa Pangulo. They're trying to make, at this stage it looks like they're scraping the bottom of the barrel, Pagtiyak pa ng palasyo, irirespeto ng Pangulo ang pagiging independent ng Kongreso kasama ng kanyang mga akalyado. The President always allows his allies, so-called, to act independently of him. He has never manipulated in that sense, the way political intrigues are usually sown. No. He is an extremely democratic. Whatever the noise is about the way he makes his choice, he acts, he's always respected the independence of his so-called colleagues. Hindi naman direct na tinukoy ng palasyo kung ang video message ni Vice President Leni Robredo sa annual meeting ng Commission on Narcotic Drugs ay bahagi ng planong pagpapatalsik sa Administrasyong Duterte. Ang mahalagaan niya nakatuon ng Pangulo sa pagpapabuti ng Estado ng Pilipinas. Ng reklamong impeachment, naniniwala pa rin ang Malacanang na nananatili ang mataas na tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa Pangulo. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio.